For this lecture, meron tayong sample problem on earthworks. So, basahin lang natin yung sample problem natin. So, given the cross-section survey data of a proposed roadway below, determine the difference in volume of cut and fill. So, ito yung survey data natin. We have dalawang stations, no? Station 1 plus 100 and Station 1 plus 160. Tapos, ito yung coordinates niya, no? So, ito yung 0, which is the center line natin. Tapos, distance to the left is 6.75. Meron siyang elevation na negative 1.8. Tapos sa gitna naman yung elevation niya is 1.2, which is also negative. Tapos sa right, distance from the center to the right is 4.6 at the elevation niya is negative 0.4. So ito yung pwede nating sabihin na yung station 1 plus 100, ito yung medyo depressed na area, no? So kailangan natin siyang lagyan ng fill kasi mas mababa yung elevation niya, no? And then we have for the second station 1 plus 160, positive lahat yung elevation natin, 1, 3, and 0.5. Left, center, and right side respectively. Tapos ito naman yung distance niya from the center. We have 5.5 papuntang kaliwa, no? And then we have the 5 meters going to the right. And then ito yung figure natin na for station 1, 1 plus 100, ganun lang yun, no? Parang coordinates lang naman to. So galing dito sa gitna, mag-extend ka ngayon ng 6.75 meters to the left. Tapos meron kang elevation na pababa 1.8. So ito yung line na yan, ito yung parang base natin, no? So downward kapag negative, so ito yun, naging 1.8, 1.2, tsaka we have 0.40 meter na pababa. And then base natin is 8 meters para sa fill. So ito yun, nandito yun nakalagay, no? So 8 meters, therefore yung center line natin, since nahati niya sa 2 equal parts yung base natin, so we have 4 meters and 4 meters kasi yung base niya is 8 meters. Okay? Tapos yun, i-connect nyo lang yung mga dots ng mga coordinates, and then we have the cross-section for station 1 plus 100, which is tatawagin natin siyang area 1. Okay? Tapos sa station 1 plus 100 naman, positive lahat ng mga elevations natin. Tapos merong 5 and 5.5. So ito yung mga coordinates natin. No? So ang base naman niya dito is 9 meters para sa cut. So mahati siya into 2 equal parts. We have 4.5, 4.5. Tapos ito yung mga coordinates niya. So sa 5.5 to the left, meron kang 1 na elevation, and then sa gitna is 3 meters, and then sa right side naman is 0.5 meters as given dun sa survey data natin. Okay? So mapapansin natin dalawang cross-section area natin, A1 and A2, no? So tatawagin natin A2 yung pangalawang station. Tapos pag titingnan natin sa longitudinal na profile, ito yung mangyayari, no? So ito yung station 1 plus 100, yung line na to. And then the station 1 plus 160 is itong line na to, no? So ito yung area natin, meron tayong elevation na 1.2 and 3.0, which is ito yung elevation natin sa center line. So ito yung longitudinal section along the center line. So we have 1.2 na elevation dyan pababa, which is this one. And then you have 3.0 naman pa positive na direction, which is doon sa area 2 natin. Okay? So, we can assume na galing dito sa baba, meron kang 1.2, tapos 3 sa taas, magpo-form siya ng triangle, no? So, yun yan ay assumption lang natin based dito sa survey data natin ng dalawang station, okay? So, parang gano'n lang yan. Approximation lang kasi yung ginagawa natin sa earthworks. Hindi natin talaga i-consider yung mga terrain dyan kung wari na hindi siya straight talaga na line. Pero for simplicity and approximation purposes, ganito yung ginagawa natin, okay? So, for this dalawang station, for these two stations, we have yung distance nila is 60 meters. So, from station 1 to station 2 kasi 100 tsaka 160. So, meron tayong distance na 60 meters. So, kailangan natin makuha kung ano yung distance na nagbabago or meron tayong inflection point, no? Dito sa dalawang yan, no? So, center line, along the center line. So, para makuha natin yan, similar triangles lang. So, we have 1.2 is to x. So, 1.2 is to x, and then we have 3.0 is to 60 minus x. Tapos, ang makukuha nating sagot dyan is 17.14. So, ulitin lang natin dito sa calculator natin, no? So, we have fraction yan, no? 1.2. Tapos, yung denominator niya is alpha x. Tapos, alpha equals fraction ulit. That's 3. Tapos, meron tayong 60 minus alpha x sa baba. Tapos, shift solve lang, no? So, shift solved, we have x equals 17.14. So, sinulat na natin, no? So, ginawa na natin yung ibang calculations dito para
hindi masyadong mahaba yung video natin. Kasi pag mga ganitong sample problem kasi masyadong mahaba yung solution eh. Kaya yun, ginawa na natin yung mga ilan dito, no. So para makuha natin yung difference ng volume of cut and fill, ito lang yung equation niya, no. Difference, we have, kukunin lang natin yung volume ng cut tsaka volume ng fill. Unahin natin yung fill, no, kasi yung figure natin, station 1 plus 100 is yun yung fill, no. So para makuha natin yung volume ng fill, 1/2 A1 plus 0 equals times 17.4. Yun na yung magiging volume natin. So saan natin kinuha yung 1/2 A1 plus 0 na yan? Kasi yung mangyayari di triangular lang, no? So para makuha natin yung triangle, parang in-average na natin yung dalawang sides na area. So meron kang 1.2 dito, meron kang 0 dito. So parang ginagawa natin dito is parang trapezoidal lang, no? Na area kung saan 0 na yung kabila. So 1.2 tapos 0. So meron tayong 1/2 1.2 plus 0, which is area 1, no? Times 17.14 na yung value ng x. So yung volume ng cut, yung volume pala ng fill is yung volume na to, no? Oops. Yan, ano lang natin, control C. Pero ito yung kinukuha natin na volume, no? So ganun lang, no? And then yung area natin, which is this one, yung area 1. So lagyan na lang natin ng label, no? So this one is area 1. Tapos ito naman is area 2, okay? So, si area 1 plus 0 times 1/2, no? 1/2. Tapos, yung length niya is 17.14. Yung area 1 naman natin is just the sum ng area 1, 2, 3, and 4. Okay? So, kung meron namang ibang paraan ng pagkuha ng area, like gagawa kayo ng rectangle, tapos magsasubtract kayo ng smaller triangles dito sa labas, pwede din, no? Pero ito kasi mas simple yung procedure na to ng pagkuha ng area, no? So, i-divide mo lang into 4 triangles. You have triangle 1, 2, 3, and 4. Tapos ito na yun, no? So, i-add mo lang lahat ng triangles na yan, A1, A2, A3, and A4. So, for area 1, triangle lang yan, meron kang base na 4 meters. 4 meters times height na 1.8. So, ito yun, no? Ito yun, yung area na yan. Si area 2 naman, meron kang base na 6.75, tapos meron kang height ulit na 1.8 meters, which is, ito na yun, no? Si area 2. Okay? Tapos si area 3 naman, ito yung triangle na yan, no? Sa area 3, meron kang base na 4.6, tapos yung height niya is 1.2. Ito yun, no? Yung third. Tapos si area 4, which is yung last, yung base niya is 4 meters, tapos meron kang height na 0.4 meters. So lalahanin natin na pag triangle, for example, kahit na hindi regular na triangle, ito yung magiging base natin, no? So for example, ito yung base, tapos yung height naman is the perpendicular distance, no? So, kung perpendicular, 90 degree yan. Kung hindi naman 90 degree, like for example, ganito, ulitin na natin. So, yung area nito is 1/2 base times height, di ba? So, kung hindi naman triangle talaga na right triangle, kunwari, nakaganan yung shape niya. So, ito yung magiging base natin. Base, tapos yung height naman is the extended, hindi naman extended na, pero yung projected na perpendicular na distance from the base to the yung endpoint na opposite. Okay? So, ganun pa rin yung equation niya. Kaya yung ginagawa natin dito sa triangles natin. So, we have the base and then yung extended na height. Tapos, ito naman, yung base niya is 1.2. Tapos, yung extended niya na height is 4.6. Which is ito yun. No? So, ganun lang. No? Meron kang isang side base. Tapos, yung height. Okay? So, pwede natin i-solve actually si volume fill, no? So, isolve na natin ngayon si volume fill dito sa calculator natin. Unahin natin yung area 1. Okay? So, si area 1, which is, saan natin sulat? Dito na lang, no? So, area 1, i-evaluate lang natin yung values na yan. So, since lahat ng figures dito ay merong 1/2, so pwede nating, last na natin gawin si 1/2. Okay? So, unahin muna natin si 4 times 1.8 plus you have 6.75 times 1.2 plus 4.6 times 1.2 plus you have 4 times 0.4 tapos equals divided by 2. Yan. So we have 11.21 meter squared. So sa last na natin ginawa yung pag-divide to, no? Parang inalis na natin yung common factor na 1/2 sa lahat. Kasi naka 1/2 naman sila lahat. Okay, review lang natin, no? For 1.8, 6.75, 1.2, 4.6, 1.2, tsaka 4 times 0.4. Yan.
So, meron na tayong A1 which is 11.21. Substitute natin siya dito sa figure natin na A1 or variable natin na A1 sa volume fill. So, we have 11.21 divided by 2 times 17.14. So, we have 96.07 cubic meter. 07 cubic meter. So, ito na yung volume ng fill natin. Sa volume cut naman, dito tayo sa baba, no? So, we have, equation natin is just volume cut is just equivalent to 1/2 A2 plus 0. Tapos yung distance natin na 60 minus 17.14. Evaluate na natin yung 60 minus 17.14. So, that's 42.86. This one is 42.86 meters. Okay. So, ika-crush out na natin ito. Yan. And then, yun. So, saan ba natin nakuha yung A2 plus 0? Same din sa area 1. So, we have triangle. So, ang kukunin natin na volume dito is ito. Yung volume na yan. Okay? So, that's 1/2 A2. Tapos, 0 naman dito sa kabila. Tapos, multiply natin sa distance na 60 minus x, which is just equivalent dun sa 42.86. Tapos, paano natin makuha si A2? Same na din sa area 1. I-combine natin lahat ng areas na triangles na to na 1, 2, 3, and 4. Okay? So, si triangle 1, meron kang base na 4.5, tapos yung height niya is 1.0, which is this one. And then, you have for area 2, base mo is 3.0, tapos yung projected na height is 5.5, which is this one. And then, 5, tsaka 3. Ito naman yun, no? So, si triangle 3, ito yung base niya is 3. And then, yung projected height niya is 5.0. Ganun lang, no? Baliktad lang ito pagkasulat, pero ganun lang din yung idea niya, no? And then, you have the triangle 4. Ito yung base niya, 4.5, tapos yung height niya is 0.5. Yun. So, evaluate lang natin sa calculator yung area 2 na yan, no? So, we have area 2 is just equivalent to, ganun pa rin yung gagawin natin. Unahin mo na natin yung mga, 4.5 times 1, ganun na pala, plus 5.5 times 3, plus we have 5 times 3, and then we have 4.5 times 0.5. Yan. Tapos, equals, divide to lahat, kasi may 1/2 naman yung lahat. That's 19.125. So, 19.125 square meter. Tapos, substitute natin siya dito sa volume cut natin, no? So, magiging ano na yan. I-divide natin ng 2 kasi may 1/2. Divided by 2 times 42.86. So, that's 409.84. So, mas malaki yung volume cut natin. 409.85 na lang pala to. Oops, 85 cubic meter. Mas malaki talaga yung cut natin, no? Kasi base ito sa drawing natin, 3 meters yung elevation niya, no? So, meron kang 3 meters na elevation, tapos mas mahaba pa yung distance na to, no? Which is 42.86 ba yun? Or 83. 42.86 meters. So, expected talaga na mas malaki yung cut, ika-cut natin compared dito sa if fill. So, meron tayong V-cut which is 409.85. Tapos, merong fill na 96. So, makukuha natin yung difference. Dito tayo sa difference. No? Therefore, yung difference is just volume cut which is 409.85 cubic meters minus 96.07 cubic meters. Yan yun. And then, makukuha natin yung difference which is just equivalent to 409.85 minus 96.07. That's 313.78. 313.78 cubic meters. Yan. So, ito na ngayon yung final answer natin. So, yun, no? Yung difference ng cut tsaka yung fill, which is 313.78 cubic meters. So, ito lang, no? Ganito lang yung pagkuha ng value na yan pag ganito yung mga sample problem. So, kailangan pa rin kabisaduhin natin yung pagkuha ng area. Tapos, yung dadagdag lang yata dito, doon compared sa mga previous natin na sample problem is yung analysis ng length ng area 1 tsaka area 2. So, yung length in between nila, no? So, kailan bago yung elevation natin. Okay? So, sana medyo simple lang yung pagka-discuss natin. Medyo tricky yung sample problem na to, pero yun, pag merong mga medyo confusing na part ng lecture natin or merong mali dun sa mga computation, share nyo lang dun sa comment section natin para
makorek natin if ever, or ma-address natin if merong medyo nakakalito dun sa steps na ginawa natin. Okay? So, yun. Thank you ulit for watching and for joining dito sa lecture natin. And see you sa mga next na sample problems natin. Thank you.